Magandang gabi po sa ating lahat mga Kapakner 2.0. Ngayon po ay alas 12:30 na ng gabi, March 1 po dito sa Canada. Ako po ay pauwi na galing trabaho at samahan niyo po ako sa aking pag-uwi. Tayo po ay magkwentuhan. Ngayon po ay unang araw sa buwan ng Marso at sa ngayon po ay meron pa ring yelo, namumuti pa rin po ang paligid. Ngayon po ay malamig, negative 12 pa rin po ang weather. Kaya malamig pa rin sa labas, kaya naka-heater po tayo. Ngayon po nakikita nyo sa salamin, sa windshield, sa aking kaliwa. Yan po ang area ng aking trabaho. Ang tawag po sa compound na to ay Sherwood Park Business Center. Nililibot ko lang po kayo sa Sherwood Park Business Center. Ito po ang aking lugar araw-araw kapag ako ay umuwi ng alas 12:30 ng umaga. Madulas po ang daan dahil hindi pa na bulldozer yung mga yelo dito sa area namin. Pero doon po sa compound namin ay na bulldozer naman na. Dito po high-tech. Bulldozer ang pinangtatanggal ng yelo. Ayan po. Madulas ang mga merging. Kaya po sa mga nagnanais pumunta ng Canada, ito po ang aabutan nyo rito. Malamig na panahon. Simula po ng October, magyeyelo na yan hanggang Marso. So, October, November, December, January, February, March. So, halos 6 na buwan po ang may snow. At minsan, inaabot ng negative 50 ang lamig dito po sa Alberta. Kaya ibig sabihin, 6 na buwan ang lamig. Tapos yung 6 na buwan, nahatiin pa yun sa spring, summer, and fall. Kaya kung tutuusin po, ang pinakamahabang weather ay ang winter. Pero ang official na winter po ay nagsisimula lang naman pagdating na ng December. Pero yung lamig, October pa lang, winter na. Pero yung official na winter ay nagsisimula po sa December 21. Ayan. Dito po sa area namin sa Edmonton, andito po yung mga industrial facility gaya po ng mga oil, mga fabrication ng regarding oil. Karamihan po ay panay oil. At dito po sa highway na aking tinatahak ngayon ay ang speed limit ay 100 km per hour. Ngayon po ay pupunta na tayo sa 80 km per hour. Pero karamihan po ng mga motorista hindi naman nila sinusunod. Yung 80 km per hour, tumatakbo na sila ng 100. Pero ako hindi po ako tumatakbo ng 100. Sinusunod ko po yung speed limit dahil ilang beses na po akong nahuhuli. Ang mahal po ng bayad. Minsan, nahuli ako, inabot ng 380 na pull over ako. Tapos, sa loob ng 1 taon, meron akong huli 3 beses sa camera. Kaya laki po ng binayaran ko. Kaya magbuhat noon, nagbago na po ako ng driving habit. Sinusunod ko na yung speed limit. Nung araw po kasi, nung bago-bago akong nagmamaneho, yung pong 100, tumatakbo ako lagi ng 120, 130. Hindi naman ako nahuhuli. Pero isang araw nahuli po ako, ayun.
nagbago na ako ng driving habit. Kaya kung ano po yung speed limit, doon lang po ako tumatakbo. At kung sosobra man ako, yun yung pag nag-overtake ako, siguro nagpa-plus ako ng mga 10 clicks. So yung 100, nagiging 110. Hanggang doon lang po ako. Bihira na yung 120. Kasi mahal ang bayad po pag nahuli ka. Yung sweldo mo sa loob ng isang araw, pinagkirapan mo ng 8 oras, dugo at pawis ang pinuhunan mo, ibabayad mo lang doon sa huli mo, sa violation ticket mo. Kaya pag nangyari yon, hubos ang buong pinagputahan mo sa loob ng isang araw. Tapos, pagod ka pa. Literal na nagtapon ka ng pera na walang pakinabang. Napunta sa kaba ng bayan. Anyway, pakikinabang naman po yun ng bayan. Yun nga lang, malaking kawalan sa'yo. Imbis na meron ka ng budget na good for, ano na po yun, yung 300 na yun, kasya na yun na pagkain. Kung bigas lang at itlog at mantika, kasya na po yun sa loob ng isang buwan. Kaya, sayang. Kaya, sumunod po tayo sa driving rules, sa speed limit. Ngayon po, nandito tayo sa highway. At kung mapapansin nyo po sa labas, ayan po yung oil refinery. Ayan po, sa aking bandang kaliwa. Marami pong mga company dyan nagsama-sama. Yan po yung, dyan po nire-refine yung mga oil na galing doon sa oil mining. Ayan po. Ayan, ang lalaki po niyan. Gabi po ngayon, kaya ilaw na lang yung nakikita nyo. Sa umaga po, malalaki yan, makikita nyo yan. Pero sa gabi, maganda rin dahil para siyang Christmas, parang Christmas tree. Ayan. Refinery po yan. Diyan nire-refine ang mininang oil. Dahil po ang Alberta ay mayaman po sa oil. Sabi nga po ng isang research, mas marami pa raw po ang oil reserve ng Canada kaysa sa Saudi Arabia. Yun nga lang po, ang oil po ng Canada ay hindi po gaya ng crude oil sa Middle East. Sa Canada po, ang oil po ay bitumen. Yun po yung parang putik na maitim. Yung po, in-extract po nila yung oil doon sa putik na yon at nire-refine para po makuha yung gas. Kaya ito po mga refinery na to, yan po yung gumagawa ng mga pag-refine na yon. At ang problema po sa bitumen, napakamahal po ng proseso pag nire-refine. Hindi po gaya ng crude oil sa Middle East. Marumi po ang oil ng Canada. At ang refinery po ito ay kulang. Kaya po yung oil ng Canada, ibinibiyahe pa ng US. At doon po nire-refine dahil hindi po kaya ng mga refinery dito sa Canada. At pag na-refine na po, babalik po yung oil, babalik po yung fuel, babalik yung gas dito sa Canada. At siya naman naming bibilin. Galing po, ano? Galing dito yung oil, idadali ng US, tapos ibebenta rin sa Canada. Ang market po ng Canada ay only US lang at yung domestic market. Yung pong oil ng Canada, yun din yung ginagamit ng Canada. Saka yung iba, yun, ginagamit ng US. So, ang market po ng oil ng Canada ay US lang. Kaya po malakas ang loob ng US na girahin ng Middle East dahil hindi po siya mawawala ng oil. Mas marami pang oil sa Middle East ang kanyang oil reserve pag pinag-usapan po ang Canada. Allied po ng US ang Canada para po silang magkapatid niyan dahil border lang po ang pagitan.
Dito po sa amin, sa Alberta, meron po ritong exit papuntang US. Doon po sa malapit po sa Calgary. Yan. Sa Waterton, nandun po yung exit. Pag exit mo sa Waterton, dadaan ka ng mga gubat-gubat. Ayun po, paglabas mo, US na po yung border na yon. Kaya malapit lang po ang US dito. Allied po tayo ng US, ang Canada ay allied ng US, kaya mayaman sa oil and gas ang US kahit na mawala pa yung Middle East na yan. Kaya po matapang ang US. Hindi sila mawawala ng supply ng oil, ng gas kasi nandito sa Canada ang malaking oil reserve, mas malaki pa sa oil reserve ng Middle East. Yan po ang isang yaman ng Canada. At pangalawang yaman po ng Canada yung mga tao niya. Dahil po dito lahat halos ng tao ay nagtatrabaho. At yung mga trabaho na yon ang nagbibigay at yung mga tao na nagtatrabaho, nagbabayad po yan ng tax, tamang tax. At yun naman po ang bumubuhay sa gobyerno ng Canada. Maganda po ang kanilang taxation system, ang tax system nila. Kung ano po talaga yung dapat na ibigay na tax, yun po yung binibigay ng mga tao, ng mga individual, ng mga business. Kaya po bumabalik po sa taong bayan. Ang maganda po ang koleksyon ng Canada sa tax sa mga tao at sa mga business. Kaya po umuunlad ang Canada dahil magaling silang kumolekta ng tax. At ang kagandahan po doon, itong mga tax na to ay naibabalik nila sa community, naibabalik nila sa bayan. Wala pong bayad sa ospital. Libre po ang pa-check up sa ospital. Sagot po nila yan. At pag dito po, nagbibiyahe ka sa mga connecting town, yung mga exit, pero wala pong bayad ng mga toll. Dahil dito po walang toll, walang private entity rito na sila yung gumawa ng karasada at pag dumaan ka doon, babayaran mo. Wala pong toll fee dito. Libre po ang paggamit ng karasada rito. At napakaluluwang ng karasada. At miya po, nire-repair nila ang karasada rito. Hindi po nila hinahayaang sira-sira. Kaya maganda po. Bumabalik sa tao kung ano man yung binabayad nilang tax, ibinabalik po ng gobyerno na serbisyo para po sa kanilang mamamayan. Ayun po, nandito na po ako sa bahay. Kaya paalam na po muna. Maraming salamat po sa inyong panunood at hanggang sa muli po sa susunod pong biyahe. Samahan niyo po akong muli at i-comment niyo po sa baba kung meron po kayong gustong topic natin na pag-usapan habang po tayo ay nagbibiyahe papunta sa trabaho o kung saan man. Hanggang sa muli po, pabuhay po kayong lahat. Magandang araw po. God bless.